Bakit ang Diyos ay galit na galit sa korapsyon? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna yung ating kapatid sa pananampalataya, si Brother Roger Lungasa, at hello po sa mga kapatiran natin sa Tacloban. Ngayon po, ating pag-aaralan po yung isang propeta sa Old Testament. Ang pangalan niya po ay Prophet Micah. So nandito na po tayo sa area ng prophecy o propesya. At ang pinag-aaralan po natin ngayon o ngayong araw, yung pag-aaralan natin ngayon ay kay Prophet Micah. So si Prophet Micah po, kasabayan po siya nung pinag-aralan natin nung nakaraan, si Prophet Isaiah. So tingnan natin dito. Ayan po. Si Prophet Isaiah po, nabuhay po siya sa panahon ng apat na hari, Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Si Micah naman po nagministeryo sa panahon ni Jotham, Ahaz, and Hezekiah. So yan po yung pinagministeryohan nila. Pero si Isaiah po nakafocus dun sa mga sa templo. Si Micah naman po ang ministry niya kumbaga nasa outskirt. Instead of Jerusalem, nasa labas ng Jerusalem. Pero nire-rebuke niya pa rin yung mga corrupt na mga leaders during that time. At nagpapapesiya siya patungkol sa pagbagsak ng Northern Kingdom. So kitang-kita niyo naman dito sa timeline natin, si Prophet Micah, ang propesiya niya ay judgment ng Diyos laban sa Northern Kingdom at hanggang sa masakop nga po yung Northern Kingdom ng Assyria. Pero sabi ni Prophet Micah, kayong mga taga-Judah, itong Southern Kingdom, susunod din kayo, no? Lalo-lalo na pag hindi kayo magsisisi. Kaya patuloy po yung panawagan ng Diyos na magsisi yung bayan ng Israel. At grabe po yung korupsyon sa kapanahunan nila. So, sino po si Micah? He is a prophet from Moresheth in Judah, contemporary of Isaiah and Hosea. What is the meaning of his name? Who is like Yahweh? Where did he prophesy? Judah, especially concerning Jerusalem and Samaria. Yung Samaria po, yun po yung Northern Kingdom na subject to destruction. When did he prophesy? So kasabayan po siya ng mga hari ng Judah, sila Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Ano po yung main message ng Micah? God judges covenant rebellion but promises restoration through the coming Messianic King. So maganda po yung Prophet Micah kasi maraming prophecy dito na patungkol sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. So isipin nyo, mga 700 years before the birth of Jesus Christ, nagpropropesya na yung mga prophets, kabilang na si Prophet Micah. Sabi ni Prophet Micah, ipapanganak yung Messiah sa Bethlehem. So sa Prophet Micah po yun makikita. Now, basahin po natin sa Micah chapter 2 verse 1 and 2. Sabi po rito, woe to those who devise wickedness and work evil on their beds. When the morning dawns, they perform it, because it is in the power of their hand. So sabi po sa verse na ito, yung mga leaders during that time, mga politicians nila, sobrang kukorap. Matutulog na lang, no? Iniisipan nila paano sila makakapangkorap, paano sila makakapagnakaw, paano nila magagatasan yung taong bayan. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, why does God hate corruption? Number 1, corruption exploits the weak. Yung corruption po, inaabuso nito yung mahihina. Yung mga, kumbaga, hindi kayang ipagtanggol yung kanilang sarili. So, sabi rito, woe to those who devise wickedness and work evil on their beds. Sa Tagalog po, kahabag-habag sila na nagbabalak ng kasamaan at gumagawa ng kasamaan sa kanilang mga higaan. So bago matulog, inisip nila ano kayang kukurapin ko bukas, no? Paano kaya mananakawan yung mga tao bukas? So sabi dito, kapag dumating ang umaga, ay ginagawa nila ito. So kinabukasan, kung ano yung pinag-isipan nilang masama, gagawin nila kinabukasan, sapagkat ito'y nasa kapangyarihan ng kanilang mga kamay.
Meaning to say, ito po yung mga leaders ng bayan ng Israel, no? Sila yung mga leaders na capable to do corruption, to abuse people. At sila yung may mga kapangyarihan. At sabi dito, nagbigay dito ng halimbawa, no? Sila'y nag-iimbot ng mga bukid at kanilang kinakamkam, at ng mga bahay at kanilang kinukuha, at kanilang inaapi ang isang tao at ang kanyang sambahayan, ang tao at ang kanyang mana. So sa panahon natin ngayon, ito yung mga corrupt leaders na iniisip gabi pa lang, no? Paano kaya makaka-kickback sa kaba ng bayan, no? Yung kaba ng bayan, syempre diyan iniimpok lahat ng mga tax ng mga taong bayan. Sinisip nila, paano kaya ako makakapagnakaw? Hindi naman nila sinasabing pagnanakaw, no? Paano kaya ako kikita sa maling paraan? Pero para sa kanila, tamang paraan yun. Normal yun, no? Pangalawa po, corruption, twist, God's justice. Kumbaga, binabaluktot yung hustisya ng Diyos. Sabi po rito sa Micah chapter 3, "And I said, Hear you heads of Jacob, and rulers of the house of Israel. Is it not for you to know justice?" Dapat kayong mga nanunungkulan, kayo yung nagpapatupad ng hustisya. Kayo dapat yung patas, kayo dapat yung malinis, kayo dapat yung gumagawa ng mabuti. Kayong mga pinuno. Sabi rito sa Tagalog, "Pakinggan ninyo kayong mga pinuno ng Jacob o ng bayan ng Israel, at mga pinuno ng sambahayan ni Israel. Hindi ba para sa inyo na malaman ang katarungan? Kayong napupuot sa mabuti at umiibig sa kasamaan?" Yung mga tao, mga leaders, no? Pag corrupt sila, kapag merong mabuting tao na kabaro nila, galit na galit sila dun. Bakit? Kasi yung mabuting tao na yon kokontra sa kanila. Ayaw nila ng kokontra sa kanila. Parang sa isang opisina lang yan na dapat lahat kayo isa lang ang galaw. Kung may corruption, lahat tayo may cut, may kickback. Pero may isang taong mabuti ron, gumagawa ng kabutihan, ayaw pumirma, no? Ayaw pumayag sa korupsyon. The rest of the people, galit na galit dun sa taong gumagawa ng mabuti. So ito yung tinutukoy dito. Kayong napupuot sa mabuti at umiibig sa kasamaan. So kung ano yung korupsyon nila dati, no? Sa panahon ni Micah, ganun pa rin. Sa kasalukuyan, makaka-relate talaga tayo dito sa bansa natin, no? Sabi dito sa Tagalog, na tumutuklap ng balat ng aking bayan at ng kanilang laman sa kanilang mga buto, na kumakain ng laman ng aking bayan at lumalapnos ng kanilang balat, at pinagpuputol-putol ang kanilang mga buto, at tinatadtad ang mga ito gaya ng karne sa kaldero, gaya ng laman sa isang kawa. Ano yung sinasabi rito? Masyado yung inaabuso, pinapakinabangan, ginagatasan yung mga taong bayan. Sa panahon natin, ganun din, ano? Yung mga tao, mga faithful, bayad ng tax. Tapos pag naipon na sa gobyerno, maraming mga leaders ang kinukurap lang, no? Ginagatasan lang yung taong bayan. Parang panahon ni Micah. Pangatlong puntos po, corruption turns leadership into personal gain. Yung corruption, yung leadership na pinagkatiwala ng Diyos sa tao, ginagamit nila sa personal gain. Tandaan natin, lahat ng leadership position galing sa Diyos yan. Pag pinagkatiwala ng Diyos yan sa isang tao, dapat pagbutihan niya. Kasi galing sa Diyos yung leadership, yung position galing sa Diyos yun . Hindi mo pwedeng gamitin yung position for your personal gain. Kung ang position mo ay binigay sa iyo ng Diyos to serve the people, dapat yun ang gawin ng mga leaders. Pero sa panahon nila Micah, yung position nila ginagamit nila for personal gain. Kaya po sabi dito sa Micah chapter 3 verse 9 to 11, "Pakinggan ninyo ito, kayong mga pinuno ng sambahayan ni Jacob at mga pinuno sa sambahayan ni Israel, na napupuot sa katarungan at binabaluktot ang lahat ng katuwiran. Na itinatayo ang Zion sa pamamagitan ng dugo at ang Jerusalem sa pamamagitan ng kamalian. Ang mga pinuno niya ay humahatol dahil sa suhol." Yung mga judges, yung mga rulers, kung gaano kalaki yung pera,
Doon bumabase ng desisyon. At ang mga pari niya ay nagtuturo dahil sa sahod, at ang mga propeta niya ay nanghuhula dahil sa salapi. Gayunman sumasandal sila sa Panginoon at nagsasabi, hindi ba ang Panginoon ay nasa gitna natin? Naman, napaka-relihiyoso pa pero mga korap. So si Micah, nire-rebuke niya mula doon sa civil government, sa gobyerno nila, hanggang doon sa church government. Hanggang, pag binasa niyo yung Micah, hanggang sa mga business sector, na yung timbangan nila hindi tama yung timbang. Bibili ng mga prutas, bibili ng mga gulay, bibili ng mga karne, pero yung timbangan hindi tama. So korupsyon sa business sector, korupsyon sa gobyerno, korupsyon sa church. Yan yung nire-rebuke ni Prophet Micah. Now, mapapansin niyo po rito sa Prophet Micah na ang Diyos napaka-holistic. Hindi concern ng Diyos sa individual lang. Concern ng Diyos sa individual, sa pamilya, sa komunidad, sa negosyo, sa politika, sa church. Concern ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Kaya po sa application natin, bibigay po tayo ng 3. Number 1 po, believe that God is actively exposing corruption. Ang Diyos i-expose niya yung corruption. Corruption sa gobyerno, corruption sa negosyo, corruption sa pamilya, corruption sa businesses. Kaya huwag tayong makiisa sa korupsyon kasi madadamay tayo, i-expose tayo, ipapahiya tayo ng Panginoon, no? Kasi pag na-expose ka sa kasalanan, sayang yung ano natin, pangalan. Sayang yung, sasabihin ng mga tao, Kristiyano ka pa naman. Pa Jesus ka pa Bible verse ka pa, corrupt ka naman, no? And number 2 po, be part of the solution, not the problem. Tayo mga Kristiyano, tayo po ay parte ng solusyon. Kaya nga po, kahit saan tayo ilagay ng Panginoon, kung ikaw man ay nasa edukasyon, ikaw man ay nasa politika, ikaw nasa gobyerno, nasa IT, kung ano man ang trabaho mo, nasa restaurant ka, janitor ka, kahit nasan ka pa, gagamitin ka ng Diyos para magkaroon ng pagbabago kung saan ka nilagay ng Diyos. Kung ikaw ay pulis, magsilbi kang ilaw sa iyong departamento. Kung ikaw ay nurse, maging ilaw ka sa ospital. Lahat po tayo, mga kapatid, ay parte ng solusyon ng Diyos. Ginagamit tayo ng Diyos kung saan man tayo inassign ng Diyos. Kung ikaw ay OFW, magsilbi kang liwanag kung saang bansa ka dinala ng Panginoon. And point number 3, be a person of integrity who cannot be bought with money. Ito yung mahirap, no? Kasi sabi nga ng isang philosopher na kilala ko, no, na lagi kong pinapakinggan, sabi niya, everybody has a price. It's just a matter of price. So ako napapatanong ako, magkano ba yung presyo ko, no? Everybody has a price, sabi nung isang philosopher. So, marahil yung iba sa atin hindi matutokso sa 10,000. Yung iba sa atin hindi matutokso sa, hindi mabibili yung prinisipyo sa halagang 1,000,000. Marahil yung iba sa atin hindi kayang bilhin yung prinisipyo sa halagang 10,000,000. Pero pag ang usapan, 100 million, magdadalawang isip na. Billion, talagang mawiwindang na. 50 billion, wala nang prinisipyo, no? Nawala na ng integridad. Mga kapatid, ito yung dapat nating idalangin. Maging tao tayo na magiging Kristiyano tayo na may integridad, na hindi kayang tumbasan ng pera, hindi mabibili ang prinisipyo. Sana po lahat po tayo mga Kristiyano, talaga sa biyaya ng Diyos, no? Time will come, mga kapatid, ikaw at ako, tayo mga nakikinig ngayon, no? Time will come. Magkakaroon tayo ng tukso na yung prinisipyo natin at integridad ay tutumbasan ng pera. At sana, by the grace of God, malampasan natin iyon, no, sa biyaya ng Diyos. Para po sa ating discussion, have there been times when your principles were challenged by a price? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, how does Micah reveal Jesus as the promised King? Part 1 of 3. Pag-usapan po natin yan. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for being a righteous God who sees every hidden act of corruption and exposes evil in your perfect time. Help us trust that you are actively working even when injustice seems to prevail.
Give us courage to become part of the solution rather than contribute to the problem. Guard our hearts from greed, compromise, and the love of money. Make us people of unwavering integrity, whose convictions cannot be bought at any price. May our words, decisions, and actions reflect your righteousness and bring light wherever corruption thrives. Use us for your glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Maria Cecilia na partner po natin sa devotion natin na ito. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.